Handa na ba kayo matakot, mangilabot, masindak? Ako si Kap Carla. Samahan niyo ako sa nakakatakot na horror experience ng mga letter center natin. Ito ang Dear Kap Carla Tagalog Horror Stories. Dear Kap Carla, ako si Ken, 45 years old, at sa Canada na namamalagi. Kap Carla, gusto ko lang sanang ibahagi ang horror experience ko sa lugar namin. Hindi ko nababanggitin ng lugar kung saan kami dati nakatira. Diyan sa Pilipinas. Hindi naman lingid sa atin na normal na ang pagpipinitensya pag mahal na araw. Meron kaming kapitbahay, Kap Carl. Tawagin na lang natin sa pangalang Netoy. Kap Carl, si Netoy ay regular niyang ginagawa ang pagpipinitensya pag mahal na araw. Kaya sikat at kilala siya sa lugar namin, lalo na pag mahal na araw. Araw ng penitensya. Habang nagpepenitensya, si Netoy ay biglang may lumapit sa kanyang matandang babae. Ang pagpipinitensya mo ay habang buhay hanggang sa kabilang buhay. Wika ng babaeng matanda at ipinunas ang panyo nitong dala sa duguan na si Netoy. Dahil sa sagabal na ang matanda ay kinuha na siya ng mga tanod na nakaduty dito. Habang kinukuha ang matanda ng mga tanod ay saglit na patingin si Netoy sa matanda at napaisip kung sino yun. Pero nagpatuloy lang si Netoy sa pagpipinitensya. Habang nilalayo ng mga tanod ang matandang babae ay tinuturo niya si Netoy. Makalipas ang ilang araw ay nagkasakit si Netoy. Na-hospital ito dahil daw sa natetano. Kap Carl, isang buwan din si Netoy sa ospital hanggang sa gumaling ito. At dumating ulit ang mahal na araw ay nagpenitensya ulit si Netoy. At may lumapit na namang babaeng matanda sa kanya. Same scenario, Kap Carl. Kinuha ulit ng mga tanod ang babaeng matanda. Ang pagpipinitensya mo ay habang buhay hanggang sa kabilang buhay. At makalipas ang 2 araw ulit ay nagkasakit na naman si Netoy, Kap Carl. Pero hindi na ito nagpadala sa ospital dahil sa kapos din ang pamilya ni Netoy.
Hanggang sa natagpuan na lang si Netoy na nagpepenitensya kahit hindi naman mahal na araw. Walang humpay ang pagpapahirap sa sarili ni Netoy. Tumatagas ang dugo sa lupa habang pinaghahampas ni Netoy ang likod nito. Padami ng padami ang sugat nito sa likod. Pinipigilan siya ng mga tao at kapulisan hanggang sa pinusasan na lang siya ng mga pulis para dalhin sa ospital. Kap Carl, inakala ng mga tao sa amin ay nasiraan na ng bait si Netoy. Pero nang tinignan ng doktor ay okay naman siya. Kaso lang daw, hindi niya daw maalala ang mga ginawa niya. Dahil sa normal naman si Netoy ay hindi na ito inilipat sa mental hospital. Pagkos, niresitahan na lang ito ng pampakalma. Pero makalipas ang isang buwan, Kap Carl, hindi humilom ang mga sugat ni Netoy sa likod. Nilalabasan na ito ng uod at dugo na may halong kulay berde at itim na likido ang dugo nito. Dahil sa nangyayari kay Netoy ay naghanap ng albularyo ang pamilya nito para gamutin si Netoy. Pero mismong albularyo na ang tumatanggi na gamutin si Netoy. Hanggang sa inabot na siya ng 1 taon na ganun na sitwasyon, Kap Carl. Nang sumapit ulit ang Semana Santa, Kap Carl, habang nagpepenitensya ang mga deboto, ay agad sumipot si Netoy, Kap Carl. Ang kaibahan lang ay masangsang na ang amoy ni Netoy. At habang inahampas niya ang sarili niya ng pagkalakas-lakas, ay tumatalsik ang mga dugo nito sa likod na may halong kulay berde at itim na likido. Habang malakas ang paghahampas ni Netoy sa sarili nito, Kap Carl, ay nakangisi ito at dilat ang mga mata. Nang lalapitan na siya ng mga tanod para pigilan na bigla na lang itong dumipa na parang nakapako at nagpatumba ng parap hanggang sa bumagsak ito. Kap Carl, pagkabagsak ni Netoy ay hindi na ito gumalaw. Isinugod si Netoy sa ospital. Idineklarang dead on the spot si Netoy, Kap Carl. Kap Carl, si Netoy pala ay nakulong sa edad ng 18 years old sa salang rape. Ilang dekada din siya sa kulungan hanggang sa nakalaya ito. Dahil sa pagsisisi sa nagawa niya ay naging deboto ito sa pagpipinitensya sa sarili. Kap Carl, kaya pala namatay si Netoy dahil sa kinulam daw ito at minumulto ng bata. Lagi daw itong nagsasalita mag-isa sa kwarto. Takot at nagmamakaawa.
Patawarin mo ko. Nagsisisi na ako. Tama na. Kapkarl, ang batang na-rape niya pala ang nagmumulto dito. At ang kumukulam naman sa kanya ay ang lola ng bata. Ang matandang lumapit kay Netoy habang nagpepenitensya ay ang lola ng batang ni-rape ni Netoy. Hindi daw nakayanan ng bata ang kahihiyan sa nangyari sa kanya. Kaya nagawa itong magpatiwakal. Apo! Apo ko! Sigaw ng lola ng bata nang matagpuan niyang wala ng buhay ang kanyang apo. Isinusumpa ako. Hindi ko sa mapapatawad, apo. Pahihirapan ko siya hanggang sa kabila niyang buhay. Wika na matanda habang yakap-yakap ang apong wala ng buhay. Kapkarl, ang ina ng bata ay namatay ito habang nanganganak. At ang tatay naman ng bata ay iniwan sila kaya sila na lang maglola ang magkasama sa buhay. Kinulam na matanda si Netoy at ginamit niya ang panyong pinunas niya kay Netoy nung ito'y nagpepenitensya. Gabi-gabi niya ito tinadasalan. Lahat ng paraan ng pagkukulam ay ginawa niya. Ito ang ganti ko para sa apo ko. Iaalay kong kaluluwa ko sa demonyo para lang pahirapan ka. Papahirapan kita habang buhay at sa kabilang buhay mo. Wika ng matanda. Kaya pala, Kapkarl, ibang-iba si Netoy bago siya mamatay. Minsan, para bang ibang tao ito. Dahil pala ito sa ganti ng lola ng bata. Kinulam niya at pinahirapan si Netoy. Manapos mamatay si Netoy ay ilang araw din ay umataw din yung matanda. Kahit hanggang ngayon, Kapkarl, pag sumapit ang Semana Santa ay may iilan-ilan pang nakakita kay Netoy. Pero umiiyak nito habang nagpepenitensya pa din. Kahit na patay na ito. Ako si Ken at ito ang horror story ko.